chismis na naman ako sa iyo. Oo, dahil may chismis ako, huwag ka maingay. Sa totoo lang, hindi ko talaga akalain. Hindi ko akalain kasi lagi naman nagkakaroon ng ganyan dahil oo, hindi. Alam mo, masyadong maingay. Pag nag-ingay ang isa, minsan sabay-sabay. Oo, dahil. Ewan ko ba kung bakit. Siyempre, once na ikaw ay nagtatrabaho ng malayo sa bahay mo, sa sarili mong bahay, di ba? Naupa tayo ng apartment. Oo. Naupa talaga tayo ng apartment, dahil. Kasi mga ganyan, palagi ganyan, dahil. Kasi di ba? Pag ikaw ay nag-apartment, dahil ikaw ay trabahador, may malaki kita ka na sabay-sabay na kasama mo sa isang apartment na tabi-tabi. Oo, dahil minsan tutulog ka na, hindi ka makatulog. Minsan naman, pag masyado pang maaga, kismiday, naiinano sa tenga mo sa kakarinig. Kasi, ikaw ba, meron ka kayang ganyan na napakaingay, na ang tagal bago manahimik? O, alam mo kaya yun? Alam mo yan eh. Pero depende na lang kung nagtatrabaho ka at tao pa ng apartment. Pero kung hindi mo talaga nalalaman mga ganyan. Hindi ka nakaka-experience sa mga ganyan. Kasi, dahil dyan, para nang mag-chismis chikahan. Kasi ganito na. Ito muna tayo. Kaya na-chismis muna ako dahil. Kaya alam mo naman, mainit-init ngayon dito. Kaya dito muna ako magpag-chismis. So, ayun nga. Ngayon, wala kang maririnig ngayon. Kasi siguro, tapos na sila. Yung iba, pumasok na sa trabaho. Kaya siguro, medyo tahimik. Alam mo, sa totoo lang, once na umupa sa mga apartment, minsan, mga ilang dekada yan, na bago ka lumipat. Siyempre, hindi naman ikaw nauna dyan eh. Talagang marami nang naupa na apartment na ganyan. Oo. Ay, siyempre, once na wala na silang trabaho, naalis na sila. Or once na medyo social na sila at malaki na ang sahod nila, nalipat na sila ng panibagong apartment. O nakuha ng mga bahay, o mga sosyal na, napakaswerte na. Pero once na nasa apartment ka pa rin, talagang manigas ka. Hindi naman totally manigas, kumbaga magtiis ka. No kaya mag-request. O dahil kasi alam mo yung kwento ko. Ang kwento ko talaga sa'yo, ang hirap pag maingay. Kasi pag sabay-sabay nagsisipag CR, bismiday, ang tagal bago lumubog. Alam mo yun, na ang tagal-tagal lumubog ng mga pupo. Bismiday. Siyempre, talagang mga ganyang apartment, lalo na sa mga galing company, ang dami talagang dekada na maraming nakakatira. Daming tumitirang mga empleyado o mga ibang tao. Siyempre, may mga tanim na pupuno na ata yung lagayan ng mga pupo sa CR. Kaya kailangan nyo rin i-request na maayos. Kaya mahirap magpupo lalo na kapag papasok ka na nagmamadali ka, pero mag-i-stuck ka dyan sa CR para mapalubog ang mga pupo nyo. Experience ko na yan, Diday. Hanggang ngayon naman. Pero, kanya-kanyang diskarte lang talaga. Kasi may mga time na once na nag-request ka, hindi naman agad-agad na bibigay ng hindi naman nabibigay agad na maayos. Lalo na, siyempre, kunyari hahanap sila ng
yung track, di ba yung kuhaan ng pupo? Di ba yung tawag doon? Di ba? Kinukuha para maging maayos. Saka malaman kung may mga basurang nakakapasok o mga plastic o mga brief or kung ano-ano man. O may ganyan kaya daw nabarado ang mga CR. Ang ingay kasi minsan dahil mahirap talaga pag minsan una-una nagsi-CR. Kaya ang tagal kung sinong maunang makalabas ng CR, yes, siya yung panalo nakapagpalubog ng pupo. Oo, dahil ang hirap din talaga ng ganyan. Hindi naman lahat ng may-ari talaga na nag-aayos. Pero meron karamihan din naman na masipag na talagang nililinis agad nila. Pero kung talagang hindi kayang matanggal, na-request na sila, nagre-request na sila ng magagastusan na truck para makuha yung mga kumbaga lumuwag ang CR para hindi maging maayos. Pero hindi naman agad-agad lahat na naaayos. Kaya kailangan din talaga natin maging malinis sa CR. Kasi tayo ang nag-i-stay sa apartment lalo na kung pang ilang dekada na tayo dyan. Siyempre, kailangan talaga maglinis. Kaya mag-ingat lagi na magkalaglagan ng mga gamit dun sa bowl ng CR. Kaya mahirap talaga pag yun ang mga nauhulog, lalo na may mga bata. Hindi talaga naiiwasan yan. Kaso kailangan pa rin talaga maging mapaayos para maging maganda. Kasi tayo rin naman ang mahihirapan. Bago tayo makapunta sa trabaho, di po nga nakakanda dito, kakadalate ka na. Depende na lang kung medyo matigas ang mukha mo. Kahit hindi pa nalulubog ang pupo mo, kaya diretso ka na pasok para makapasok na sa trabaho. Kaysa malate ako sa kaysa naman malate sa trabaho, kakalubog ng pupo, linis. Okay. Lalang napachika na ako kaya nagising ako talaga na maaga kanina. Okay, hindi ko lang nagchika kanina na maaga kasi ang ingay, gusto ko matulog. Kaya hindi ako makatulog dahil kasi dire-diretso na ako chumismis. So yun, yung mga time din pala akong experience dati kahit sa CR namin dati. Kasi hindi pa nga tapos dati. Tapos, syempre yung katabi ng apartment. Yung katabi ng apartment, isa lang din ang butas din yung CR. So, paunahan kayo sa paglubog. Pag hindi ka lumubog, hindi rin siya lulubog. Di po, una experience ko yan dahil. Kasi ang mahirap, pag nakain ka, yung simiday, hindi mo na malunok ang kinakain mo. Kasi, hanggat hindi pa nalubog ang mga pupo, ay Diyos me, feeling mo, pati pupo nakakain mo na. Simiday, kaya minsan hindi talaga ako nakakain. Ini-stop ko talaga. Bago kumain, sinasabi ko, hoy, mga tapos na kayo mag-CR. Hoy, baka may CR dyan, may CR ba dyan? O pupo ba yan, naihi lang at makakain na, kaya napakaingay. Di makakain. Hindi, ganun. Wala na, pachika lang ako kasi alam mo naman tanghali na yun. Wala masyado na ngayon na iingay. Dahil mga tulog, yung mga panggabi tulog, yung mga pang umaga, pumasok na. Pero sa madaling araw talaga napaka-ingay dahil kaya naririnig. So, sobrang lakas ba naman ng mga siguro malalaki pati mga pupo kaya hindi rin makalubog basta-basta kaya yun, ganun talaga tiis-tiis na lang tayo mali natin magkaroon tayo ng mga sariling bahay hindi natin masabi, di ba? Kaya maging malinis na lang tayo palagi maging malinis wag puro madumi sa mga gamit lalo si di po, pare-pareho tayo sabay-sabay tayo niyan sa kaingayan ng mga pupo. Okay na nga, tara na nga, goodbye.